Mga Kawikaan, ika-27 Kabanata. Huwag ipaghahambog ang araw ng bukas, pagkat di mo alam kung anong magaganap. Bayaan mong iba ang sa iyo'y pumuri, at ang bangko mo'y huwag buhati ng sarili. Ang bato ay mabigat, ang buhangin ay may timbang, ngunit mas mabigat ang alitan ng mga hangal. Ang galit ay mabagsik, ang puot ay mabangis, ngunit ang panibughoy may ibayong lupit. Mas mabuti ang panunumbat ng hayagan kaysa ipakita mong wala kang pagmamahal. May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Ang taong busog ay tatanggi kahit sa pulot pukyutan, ngunit sa taong gutom, matamis kahit ang mapait na bagay. Ang taong lumaya sa kanyang tahanan ay tulad ng ibong sa pugad lumisan. Ang langis at pabangoy, pampasigla ng pakiramdam, ngunit ang kabalisahay, pampahina ng kalooban. Huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan, ni ang katuto ng iyong magulang. Kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. Magpakatalino ka, anak, upang ako'y masiyahan at sa gayoy, di ako mapahiya sa mga nang-uuyam. Alam ng matalino kung may panganib at siya'y nag-iingat. Ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Kunin mo ang kasuutan ng sinumang nananagot para sa iba, at siya ang pagdusahin mo dahil sa pag-ako sa di niya kilala. Ang pahiyaw na pagbati bilang panggising sa kaibigan ay para ng sumpang binibitiwan. Nakayayamot ang babaeng masalita tulad ng ulang ayaw tumila. Mahirap siyang patigilin para kang dumadakot ng langis o pumipigil sa hangin. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal, at isip ang nagpapatalas sa kapwa-isipan. Ang nag-aalaga sa punong igos ay makakakain ng bunga niyon. Ang nagmamalasakit ay pararangalan naman ng kanyang Panginoon. Kung paanong ang mukha ay nalalarawan sa tubig, sa kilos naman nahahalata ang iniisip. Ang nasa ng tao'y walang kasiyahan, tulad ng libingan laging naghihintay. Kung dalisay ang pilak at ginto ay sa apoy malalaman, ugali ng tao ay makikilala sa gawa araw-araw. Bayuhin mang parang bigas ang isang taong mangmang, hindi rin maaalis ang kanyang kahangalan. Ang iyong mga hayop ay iyong bantayan, alagaang mabuti ang iyong kawan. Di mamamalagi ang yaman, ganoon din ang mga nasa kapangyarihan. Putulin muna ang dayami, sa kagapasin ang damo sa parang, habang hinihintay ang susunod na anihan. Sa mga tupak, kinukuha yaong ginagawang kasuotan. Ang pambili niyong bukid ay kambing ang nabibigay. Ang gatas ng inahing kambing ay sa ibang kailangan. Pagkain ng pamilya mo't mga katulong sa bahay.